Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na mangyayari to sa isang tulad kong simpleng tao. Isang binatang mangingisda mula sa isang maliit na limot na isla. Walang mataas na pinag-aralan, walang ibang alam kundi ang maglayag at manghuli ng isda. Kaya naman, napapatanong na lamang ako sa sarili kong, bakit ako? Bakit ako ang napupusuan ng isang nilalang na hindi ko man lang inakalang totoo? Wala akong lahing may dugong maharlika. Wala akong mukha o katawan na aabangan ng babae sa dalampasigan. Wala akong kakaibang kwento hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Magandang araw, Miss Aya. Ako si Warren, anak ng isang mangingisda. Ipinanganak at lumaki ako sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Samar. Ang dagat ay hindi lang basta likas na yaman. Ito ang aming palengke, palaruan, at eskwelahan ng tunay na buhay. Aaminin kong, isang kahig isang tuka lamang kami noong kabinataan ko pa lamang. As in sobrang hirap namin, at ang tanging takbuhan lamang at mapagkukuhaan ng hanap buhay ay ang malawak na karagatan. Ang bahay namin ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. Nasa gilid ito ng baybayin. Halos 3 hakbang lang mula sa buhanginan. Kapag malakas ang hampas ng alon, naririnig namin sa gabi ang pagbayo ng tubig sa mga batong nakapaligid sa aming tahanan. Kapag high tide, minsan ay pumapasok ang tubig dagat sa may silong ng aming bahay. Kaya't kailangan naming itaas ang mga gamit namin. Pero kahit ganon, iyon ang mundong kinagisnan ko. Hanggang sa umidad ako ng 17 anyos. Ilaw lampas at gasera lang ang nagsisilbing tanglaw namin tuwing gabi. Ang ama ko, si Mang Rodel, kilala sa lugar hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagiging matyaga niya. Tahimik na tao si Itay, halos hindi umiimik sa maraming tao, pero palaging maaga sa laot. Ang kanyang mga palad ay makapal at may halong kalyo. Halatang sanay sa lambat at sagwan. Sa edad niyang 45, tila mas matanda pa siyang tignan dahil sa araw-araw na paglalaban sa alon. Pero sa kabila ng lahat, may lalim ang kanyang mga mata. Parang dagat na maraming naitago, pero tahimik lang. Kasama ko palagi si Itay sa pangingisda. Bata pa lang ako, sinanay na niya akong gumising ng 3:00 ng madaling araw. Pipigain muna niya ang balikat ko para magising. Warren, oras na. Yan ang palagi niyang sinasabi habang pinapatong ang gaserang may mahina ng apoy sa may paanan ng banig. Dala namin ng kaunting baon, karaniwang kanin at tuyo, o minsan, saging na saba kung iyon lang ang meron. Mula sa dalampasigan, papalaot kami. Gamit ang lumang bangka na siya mismo ang humulma mula sa punong santol na itinumba ng bagyo. May sira na ito sa gilid, kaya kinabitan namin ng goma mula sa sirang gulong ng motor. Kapag malalaki ang alon, pakiramdam ko'y isang iglap lang, lulubog na kami, pero sanay na. At sa awa ng Diyos, hindi pa naman yun ang nangyayari. Sa lahat ng ito, may isa pa akong kasama sa bawat pamamalakaya. Si Joel, matalik kong kaibigan mula pagkabata. Magkasabay kaming pumasok sa unang baitang. Magkasabay ring hindi nakapagtapos ng high school. Dahil parehong kailangang tumulong sa pamilya. Si Joel, payat pero matikas, maitim pero may mababangong ugali. Madalas siyang pinagtatawanan ng mga bata dahil sa kanyang basag na tawa at mahabang baba. Pero para sa akin, siya ang pinakamaaasahan sa lahat. Magkaiba man ang pamilya namin,
Sabay naming hinarap ang bawat unos, mapadagat man, ulupa. Warren, tingin mo ba may pag-asa tayong umasenso? Sabi niya, nang minsang magkasama kami sa ibabaw ng batuhan matapos mangisda. Napaisip ako noon. Tumingin ako sa dagat, sa papalubog na araw na para bang sinasakop ng dilaw at kahil ang buong kalangitan. Siyempre meron, pero hindi sa paraang iniisip ng iba. Baka hindi sa Maynila, baka hindi rin sa syudad. Baka dito lang. Malay mo naman, umasenso tayo sa pangingisda. Naguguluhang sagot ko. Humagalpak ng tawa ang kaibigan ko. At tila ba nahulaan niya ring naguguluhan ako sa sinasabi. O baka sa ilalim ng dagat, kung saan may mga sirena at kayamanang nakatago. Biro niya pang wika sa akin. Sira ulo ka talaga. Kung ano-ano na naman yung pumapasok sa isipan mo, di sana, marami ng mayaman dito. Alam mo namang maraming sumisisid sa dagat. Tatawa rin sana ako, pero sa loob-loob ko, may kaunti akong paniniwala sa mga kwento ng matatanda. Mga kwentong tungkol sa mga diwata sa dagat, engkanto sa ilalim ng tubig, at kayamanang hindi para sa lahat. Noon, pinipilit kong itaboy ang ganong mga ideya. Mas gusto kong maniwala sa trabaho, sa sakripisyo, at sa tiyaga. Ngunit hindi ko lubos sa kalaing. Darating pala ang araw na siyang magpapabago sa buhay ko. Hindi lang pala sa buhay ko, kundi pati na rin sa buhay ng pamilya ko. Dumating ang araw na yon, isang umaga. Malinaw pa sa alaala ko. Si Joel, hindi nakasama dahil nilagnat. Si Itay naman, hindi makapangisda dahil masama ang pakiramdam niya noong nakaraang gabi at kailangan niya munang magpahinga. Kaya naman, ako lang mag-isa ang pumalaot sa dagat. Tanghali na noon, pasado 10:00. Nang ilapit ako ng agos sa isang bahagi ng baybayin na hindi ko karaniwang pinupuntahan. Tahimik ang lugar. May mga batong hugis bilog. Parang sinadya ng kalikasan. May punong bakawan sa gilid. At ang tubig ay tila may kakaibang linaw. Walang bangka sa paligid. Walang ibang tao. Tanging ako at ang huni ng mga ibon sa bakawan. Sa kakatanaw ko sa paligid, may nakita akong isang dalaga. Nakaupo sa ibabaw ng bato. Mahaba ang buhok niyang itim na itim. Umuugoy yun sa hangin. Maputi siya, pero hindi maputlang may sakit, kundi maputing parang sinag ng buwan na bumaba sa lupa. Nakasuot siya ng kulay bughaw na bestida na tila gawa sa manipis na seda. At sa paanan niya, nilalaro ng paa niya ang tubig. Para bang hindi niya ako nakikita. O baka nakita niya na ako, pero sadyang hindi ako pinapansin. Napahinto ako, nabigla, napatitig talaga. Unang tingin pa lang, alam ko nang may kakaiba sa kanya. Hindi dahil sa kulay ng kanyang buhok o sa kaputi ang taglay niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa unang sulya pa lang, may kung anong kumalabit sa loob ko. Parang matagal ko na siyang kilala. O baka matagal ko na siyang hinihintay. Noong akmang papalapit pa lamang ako sa kanya, bigla akong natauhan at nakaramdam ng hiya. Kaya naman, nagmadali na akong bumalik sa bangka para umalis. Pero bago pa man ako makasakay, narinig ko ang boses ng dalaga. Parang tinatawag niya ako. Noong lingunin ko nga ito, nakita kong nakangiti siya at kinakawayan ako na para bang pinapalapit niya. Dahil sa ayoko namang maging bastos, kaya't napagpasyahan kong lapitan siya. Habang naglalakad, halos hindi ako makapaniwalang makakakita ako ng napakagandang dalaga. Malapor sila na ang balat niya at parang may lahi siyang Kastila. Basta, para sa paningin ko,
Walang kapantay ang kagandahan niya. Mag-isa ka lang? Tanong niya sa mahinang boses at ang sarap nun pakinggan. Oo. Hindi kasi nakasama si Itay. Masama ang pakiramdam niya. At si Joel, may lagnat. Walang pag-aalinlangang tugon ko na para bang napakatagal na naming magkakilala. Tumango lang siya, saka muling tumingin sa tubig. Umupo ako sa batong malapit sa kanya. Hindi ako mapakali. May kung anong pakiramdam sa loob ko na hindi ko talaga maintindihan. Anong pangalan mo? Lakas loob na tanong ko. Sariana. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Warren. Pakilala ko. Doon lang ako sa kabilang baryo. Dagdag ko pa. Sabay turo sa maliit na baryo kung saan ako nakatira. Ngumiti lang siya. Tahimik lang kami sa loob ng ilang minuto. Pinagmamasdan ng alon na dahan-dahang humahampas sa mga bato. Wala siyang dala. Wala ring bakas na may kasama siya. At kahit ang haling tapat na, hindi man lang siya pinagpapawisan o mukhang naiinitan. Sariana, bakit ka nandito? Wala ka bang kasama? Tanong ko sa kanya. Dito ako madalas. Tahimik at malinis kasi. Hindi ako sanay sa maraming tao. Sagot niya. Tumango lang ako. Naiintindihan ko siya. Kahit hindi ko pa rin lubos na maisip kung bakit siya nandun. Nahiya naman akong magtanong ng magtanong dahil baka mamaya kung ano na ang isipin niya. Matapos kong makita si Sariana sa tabi ng dagat, hindi na siya nawala sa isip ko. Hindi siya tulad ng mga babae sa aming baryo. Basta, ibang-iba siya. Pero hindi ko naman kayang ipaliwanag kung ano o bakit. Simula noon, kapag kasama ko si Sariana sa pangingisda, palaging maswerte kami. Kung dati, kakaunti lang ang nahuhuli namin ni Itay at ng mga kasama ko, minsan halos hindi pa nga makarao sa pang-araw-araw na gastusin. Ngayon ay napakaraming isda na ang aming nahuhuli. Malalaki at sariwa ang mga huli namin. Kaya't napapansin na ng mga tao sa baryo na nagsisimula kaming umangat sa hirap. Dahil sa dami ng isda, nakakapagbenta na kami ng sapat para makabili ng bagong lambat at mas matibay na bangka. Nakapagpaayos na rin kami ng bahay na dati. Butas-butas at halos bumagsak na. Lahat ng ito ay unti-unting naabot namin. Hindi dahil sa swerte lang, kundi parang may espesyal na tulong na nanggagaling sa presensya ni Sariana. Hindi ko maipaliwanag ng eksakto, pero tuwing kasama ko siya, ang dagat ay tila nagbibigay ng biyaya. Parang pinapahinga niya ang tubig para bigyan kami ng masaganang huli. Minsan, kapag kasama niya ako sa bangka, napapansin kong may liwanag na pumapalibot sa kanya. Kahit sa gabi pa yon, hindi ko mawari kung ano ba talaga siya. Pero ramdam ko sa puso ko na siya ay higit pa sa isang simpleng dalaga. Ang buhay namin ay nagsimulang magbago dahil sa kanya. Hindi na kami nag-aalala kung saan kukunin ang pang-araw-araw na pagkain. Nakakabili na rin kami ng mga pangangailangan na dati malayo pang marating. Ang aking ama, na dati laging nag-aalala, ngayon ay napapangiti na lang kapag nakikita ang pag-unlad namin. Palagi na ring dumadalaw sa bahay namin ng dalaga at masayang masaya ang mga magulang ko tuwing nakikita nila si Sariana. Ayon pa nga kay Itay, bakit hindi ko raw ligawan si Sariana? Gayong nakikita niyang mabait naman ito. Isa pa, palagi nang bumibisita sa bahay ang dalaga, nagdadala ng mga prutas at pagkain. Parang baliktad pa nga raw. Dahil na imbis ako ang pumunta sa bahay niya, ay ito pa ang dumadalaw sa bahay namin. Ano ka ba, Tay? Darating din tayo dyan. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Natatawang sagot ko sa aking ama noon.
Sa totoo lang kasi, may gusto naman talaga ako sa dalaga. Pero hindi ko lang alam kung paano sisimulan. Natutorpe ako tuwing binabala ko ng magsabi sa kanya ng totoong nararamdaman. Subalit, hindi nagtagal. Magmula nang makilala ko si Sariana, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang panghihina. Sa umpisa, iniisip ko na siguro pagod lang ako dahil sa araw-araw na pangingisda. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang aking pakiramdam. Madalas akong nanlalata, parang wala na akong lakas na bumangon. Kahit simple lang naman ang mga gawain ko. Isang gabi, habang nakahiga ako sa balkonahe, naramdaman ko ang malamig na hangin na para bang humahaplos sa balat ko. Hindi ko mawari pero may tinig na bumubulong sa aking isipan. Tila ba si Sariana ang nagsasalita? Dito ko na unti-unting naisip na may malalim na dahilan ng aking pagkakasakit. Habang lumalala ang aking kalagayan, mas lalong nagiging malapit kami sa isa't isa ni Sariana. Palaging nandyan siya sa tabi ko, umaakay sa bawat paghihirap ko. Ngunit sa kabila ng kanyang malaanghel na anyo, may pagdududa akong nararamdaman tungkol sa dalaga. Hanggang sa noong magkausap kami ng masinsinan at inamin niya sa akin kung ano talaga ang totoong pakay niya. Inamin niyang hindi talaga siya isang simpleng dalagang naninirahan sa Karatig Baryo, kundi isa siyang diwatang naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Kaya umano siya nagpakita sa akin dahil gustong-gusto niya akong kunin at isama sa kaharian nila. Sapat na umano ang karangyaang binigay niya sa akin at sa pamilya ko, kapalit ng buhay ko. Saglit akong hindi nakapagsalita. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ng dalaga o nagbibiro lang siya. Pero noong ipakita niya sa akin ang totoo niyang kanyuan, doon ako nang hilakbot. Hindi dahil sa nakakatakot ang itsura niya, kundi dahil ang unang ganda niya, mas naging doble pa. Wala akong mahanap na salitang pwedeng ilarawan sa kagandahan niya, maliban na lang sa kulay bughaw niyang buhok. Ang mga mata niya'y naging kulay asul din. Pero saglit niya lang iyong ipinakita. Bumalik rin siya sa pagiging anyong tao. Pakiusap, sumama ka sa akin. Ipinapangako ko sa'yong wala ka nang mararamdamang kahit anong sakit. Kapag naroroon ka na sa lugar naming mga diwata ng karagatan, magiging masaya tayong dalawa. Mas masaya kesa sa nararamdaman mo ngayong karangyaan. Panghihikayat niya pa. Nahihibang ka na ba? Anong pinagsasasabi mong isasama mo ko sa kaharian nyo? Wika ko at hindi ko na napigilan pa ang sariling magtaas ng boses. Warren, totoo ang sinasabi ko. Makinig ka sa akin, mahal ko. Lahat ng kagustuhan ng pamilya mo ay ibibigay ko para hindi ka na mag-alala sa oras na sumama ka sa akin, mahal. Malumanay na wika ni Sariana. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Dahil kahit kailan, hindi naging tayo. At kahit kailan, hinding-hindi ako magiging sayo. Nilinlang mo ko. Galit kong saad. Hindi ka ba masaya? Lahat ng mga kailangan mo at ng pamilya mo, ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan. Kaya sana ikaw naman ngayon ang magbigay sa akin ng kailangan ko. Kailangan ko ang pagmamahal mo, Warren. Pagmamahal? Yun ba ang tawag mo sa panluloko mo sa akin? Kahit kailan hindi ako humingi ng kung ano sa'yo. Kaya anong karapatan mo para singilin ako? Natahimik siya sa sinabi kong yun. Nakita ko pang nangingilid ang mga luha sa kanyang mata. Kaya maging ako man, nakaramdam ng konsensya. Nais ko pa sanang bawiin ang mga sinabi ko. Pero wala na. Nabitawan ko na. Maya-maya pa, nakita kong pumatak na ang isang butil ng luha niya. Nais ko sana siyang lapitan para yakapin at humingi ng tawad sa mga sinabi ko. Doon ko lang kasi napagtantong nasaktan ko siya. Pero bago pa man ako makagalaw,
Bigla na lamang akong nanghina. Nangangatog ang buong katawan. Mabuti na lang at pumasok ang aking ina sa silid para painumin ako ng gamot. Walang sabi-sabing, nagmamadaling lumabas ng silid si Sariana. Nais ko pa sana siyang habulin, pero hindi na ako makatayo. Habang tumatagal, sobrang nag-aalala na ang mga magulang ko. Hindi na nila kayang gamutin ako ng mag-isa sa bahay. Kaya agad silang nagdesisyong humanap ng manggagamot na makakatulong sa akin. Maging ang mga doktor kasi ay hindi matukoy kung ano ang sakit ko. Nakailang beses na akong dinala sa ospital pero wala pa ring nangyayari. Hindi pa rin ako gumagaling. Kaya't ayon sa aking ama, kailangan na nilang maghanap ng albularyo. Mabuti na lang at may kilala siyang mga albularyo at manghihilot na may kakayahang magpagaling ng mga kakaibang sakit. Kaya doon sila nagpunta upang humingi ng tulong. Sa kabila nun, hindi maalis-alis sa isipan ko si Sariana, ang mga naging sagutan namin nang huling gabing nagkita kami. Alam kong labis ko siyang nasaktan at pinagsisisihan ko yun. Pero magmula ng gabing yun, hindi na siya nagpakita sa akin. Hindi na siya muling nagpunta sa bahay namin. Kahit na hinahanap-hanap siya ng mga magulang ko, hindi ko sila masagot-sagot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanilang lahat, kung paano ring paniniwalaan nila ako. Makaraan lang ang ilang araw, dumating na ang albularyong pinuntahan ng mga magulang ko. Noong ginagamot na ako, sinabi ng matandang albularyong si Mang Pael na hindi umano pang karaniwan ang karamdaman ko. Gawa ng ang dahilan ng aking paghina ay dahil sa kapangyarihan ng isang diwata ng dagat. Isang nilalang na madalas naglalakad sa anyo ng magandang dalaga sa baybayin upang mangakit ng mga kabinataan at manguhat dinadala sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala ang mga magulang ko sa narinig nila. Ang babaeng napakagandang si Sariana na naging dahilan ng aming pag-angat ay may itinatagong sekreto pala. Ayon pa sa albularyo, dala ni Sariana ang sumpa o kapangyarihan na unti-unting kumukuha ng lakas ko para mapasama ako sa ilalim ng dagat. Anito pa, handa siyang harapin ng diwata para ipagtanggol ako dahil ayaw niya ng may isa na namang binata ang mapapahamak. Dagdag niya pang saad, iilan na ang mga magulang na lumapit sa kanya noon para humingi ng tulong. Gaya ng napagdaanan ko, ganun rin ang mga pinagdaanan ng mga binatang gustong magpagamot sa kanya. Pero palagi na lamang siyang nahuhuli dahil noong gagamutin niya na sana ang mga iyon, wala na. Hinding-hindi niya na mababawi pa ang kaluluwa ng mga binatang tinangay ni Sariana papunta sa lugar nito. Kaya't hinding-hindi siya papayag na may isa na namang binatang maidagdag na dalhin ng diwatang iyon sa lugar nila. Sinabi niya pang gagawin niya ang lahat para wag akong makuha at mapanatili akong buhay sa mundong tunay kong kinabibilangan. Isang gabi, nilapitan ng albularyo ang baybayin kung saan madalas lumitaw si Sariana. Isinama niya ako at ang mga magulang ko. Dala niya ang mga halamang gamot, mga krus at mga dasal na matagal nang ginagamit ng mga albularyo laban sa mga espiritu at mga nilalang sa kabilang mundo. Umahon si Sariana mula sa tubig. Napakaganda pa rin niya. Pero sa pagkakataong iyon, nasaan yung diwata na siya, hindi na ang unang Sariana na nakita ko. Ramdam ko ang lamig at kakaibang enerhiya na nanggagaling sa kanya. Nagsimula ang albularyo sa pagbigkas ng mga dasal habang nilalagay ang mga halamang gamot sa lupa. Hindi na nagtagal, nagsimula na silang magpalitan ng enerhiya. Si Sariana, gamit ang kanyang kapangyarihan bilang diwata upang akitin at bawiin ako. Habang ang albularyo naman, nagpapalakas ng proteksyon gamit ang mga dasal at halamang gamot. Hindi ito isang malakas na labanan,
na may sigawan o malakas na tunog. Mas matindi ang tensyon at pwersang nagpapalitan. Ramdam na ramdam ko ang pag-ikot ng hangin at ang bigat ng enerhiya sa paligid. Kitang-kita ko ang matinding determinasyon ng albularyo na wag akong ipagkaloob. Matapos ang ilang sandali, napabagal si Sariana at unti-unting umatras. Alam niyang hindi ako makukuha ng basta-basta dahil sa lakas ng albularyo at sa panalangin na nakapaligid sa akin. Makaraan ang ilang sandali, marahan siyang bumalik sa dagat nang may lungkot na ngiti na para bang nagbabantang babalik pa siya. Sumagot naman ang albularyo at pinagbantaan si Sariana. Sinabihan ito ng albularyong sa oras na bumalik pa siya ay hinding-hindi na ito makakabalik pa sa karagatang kinabibilangan niya. Kaya't subukan ng umano nitong bumalik pa at yayariin niya talaga ang diwatang Serena. Matapos ang tensyong labanang iyon, unti-unting bumalik ang lakas ko. Ang mga halamang gamot at dasal ng albularyo, naging sandigan namin ng pamilya ko upang maibalik ang aking kalusugan. Hindi madali ang pinagdaanan namin, pero naniniwala kami na sa bawat pagsubok, may kapalit na lakas at pag-asa. Magmula noon, hindi na muling nagpakita si Sariana at di naglaon. Nakilala ko si Patricia, isang dalagang bagong salta sa baryo namin. Simple lamang siya, pero sa unang tingin ko pa lang, nakuha niya na kaagad ang atensyon ko. Dahil kay Patricia, natutunan ko ng muling magtiwala at magmahal ng totoo. Maihabol ko nga pala, Miss Aya. Ang karangyaang tinamas ng aming pamilya dahil kay Sariana, nanatili pa rin iyon. Hindi bumagsak ang pamumuhay namin, hindi kami muling naghirap. At sa katunayan, mas lalo pang gumaan ang pamumuhay namin. Doon ko napagtanto na hindi kami nakaahon sa hirap dahil sa diwatang si Sariana. Nakaahon kami dahil sa sipag at tiyaga namin ng aking ama. Idagdag pa ang pagiging matipid ng aking ina at madiskarte sa buhay. Kaya naman naisip ko na baka nagkataon lang na dumating si Sariana nang panahong umayon sa amin ang buhay. Hindi talaga siya ang tunay na dahilan kung bakit umahon kami sa hirap. Napatunayan ko iyon dahil saksi ako sa kasipagan ng aking ama. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.